Ang sabi po sa ating balita dito ay there is a high demand for XRP and Korea. Here's the proof. Yan. Habang ang mundo ay nakatingin po sa galaw ng Western markets, may isang dambuhalang regional strength na hindi natin pwedeng baliwalain. Pinag-uusapan po natin ay ang South Korea, ang bansang itinuturing na crypto capital ng Asia. Ayon po sa pinakabagong ulat ng Times tabloid dito at mula na rin po sa impormasyon na ibinahagi ng researcher na si Smoke, mayroon po tayong documented evidence na nagpapatunay na ang demand para kay XRP sa South Korea ay nasa all-time high level na. Hindi lang ito base sa sabi-sabi o hype sa social media. Ang data nating pag-uusapan ngayon ay nagpapakita po ng institutional positioning at saka market behavior na nagaganap sa loob mismo ng South Korea. Sinasabi po sa research na ang Korean financial institutions ay nasa threshold of production na. Ibig sabihin ay tapos na sila sa testing phase at handa na po silang i-deploy ang blockchain-based systems sa tatlong mundo. Kaya sa balitang ito ay titignan po natin kung bakit 20% ng mga institution doon ang pumili kay XRP at kung paano ito makakaapekto sa global liquidity. Yan, simulan po natin sa 20% rule at ang 80% use case. Ayan, sa research material po na ibinahagi dito ni Smoke, tinanong ang mga financial institutions sa Korea kung anong digital assets ang balak nilang i-adopt. Alam niyo ba ang resulta? 20% sa kanila ang direktang pumili kay XRP. Sa dami ng tokens sa market, ang makakuha po ng 20% share sa institutional interest ay isang napakalaking achievement. Pero ang mas nakakagulat ay ang use case. Sapagkat ayon po sa data, 80% ng mga use case na ini-explore nila ay nakatuon po sa payments. Ito po ang dahilan kung bakit selyado na ang posisyon ng XRP sa Korea. Hindi nila ito tinitignan bilang speculative asset lamang. Tinitignan nila ito bilang isang transaction-focused asset. Sa madaling salita, gusto nilang gamitin sa XRP para sa mas mabilis at mas murang pagpapadala ng pera. Makikita rin ito sa market data ng mga Korean exchanges gaya po ng Upbit at saka Bittthumb. Palaging mas mataas po ang transaction volume ng XRP kumpara kay Bitcoin. Ibig sabihin ay mas active ang paggamit kay XRP kaysa sa pag-hold lamang nito ng passive. Ngayon ay dito na po papasok ang aking opinion. Ang South Korea ang naglalatag po ng blueprint para sa buong mundo. Bakit payments ang 80%? Yan po ay dahil ang Korea ay isang export-oriented economy. Kailangan nila ng mabilis na settlement. Ang katotohanan ng 20% ng mga institution ay si XRP na agad ang nasa isip. Ang nasa isip ay nagpapatunay po na ang edukasyon tungkol sa utility ng XRP ay napakalalim na sa bansang ito. Hindi nila kailangang tanungin kung working ba ang technology. Ang hinahanda na lang nila ay ang production deployment. Ito po ang klase ng demand na hindi po nakadepende sa retail FOMO, kundi sa structural necessity ng kanilang financial system. Pag-usapan naman po natin ang strategy ng Evernorth, kung saan ay nandyan po ang Korea at ang Japan. Hindi lamang po Korean institution ang gumagalaw. Ang material na konektado po sa corporate strategy ng Evernorth ay nagtuturo po sa Japan at South Korea bilang kanilang priority markets. Ang kanilang plano ay simple. Yan po ay ang mag-expand sa mga rehiyon kung saan ang demand para kay XRP ay established na. Bagay po ng strategy na ito ang pag-iipon o accumulation ng XRP at ang pag-deploy ng kanilang treasury holdings para makakuha po ng yield. Ibig pong sabihin nito ay hindi lang sila basta bumibili ng XRP para itabi.
Gagamitin nila ito bilang capital para kumita sa loob ng financial system. Ito po ay isang napalakas na institutional signal. Kapag ang isang kumpanya ay nagsimulang maglagay ng XRP sa kanilang treasury, ibig sabihin ay tinatrato na nila itong katulad ng cash o bonds. Ang confidence na ito sa long-term role na XRP ay hindi po matatawaran. Sa aking opinion ay napaka-strategic po ng napaka-strategic ng Evernorth po dito. Sa halip na mag-focus po sa mga rehiyon na marami pang regulatory drama, pumunta po sila sa Japan at saka Korea, kung saan malinaw na po ang direksyon ng gobyerno. Ang paggamit po ng treasury holdings para sa yield ay nagpapakita na si XRP ay nagiging isang productive asset. Para sa akin, ito po ang susunod na ebolusyon ng crypto. Hindi lang presyo ang tinitignan, kundi kung paano ito magtatrabaho para sa mga korporasyon. Kapag ang Korea at Japan ay nagsanib puwersa sa adoption, ang liquidity flow sa Asia ay magiging unstoppable. Pag-usapan naman po natin ang Ripple at ang Cubo Life. Yan. Ito pa ang isang malaking balita po kung saan ay nagpapatibay po sa research ni Smoke. Kinumpirma po ng Ripple ang kanilang partnership sa Cubo Life Insurance, kung saan ay isa sa pinakamalaking insurance companies sa South Korea. Ayan. Ang Cubo Life, ang kauna-unahang Tier 1 Korean insurer na nagagamit po ng Ripple Custody para sa kanilang on-chain financial infrastructure. At ang kanilang focus ay government bond settlement. Gusto po nilang gawing real-time ang settlement ng mga government bonds. Sa kasalukuyang sistema, ang bond settlement ay tumatagal ng ilang araw at maraming manual processes. Pero sa tulong po ng Ripple, gagawin itong automated at saka efficient. Ito ang perpektong halimbawa ng institutional backing. Kapag ang isang higanting insurer na gaya po ng Cubo ay nagtiwala sa Ripple Custody, sumusunod na ang buong industriya. Sa aking opinyon, ang partnership po na ito sa Cubo Life ay isang game changer. At bakit? Dahil ang insurance companies ay kilala sa pagiging conservative. Hindi po sila basta-basta tumatalon sa mga bagong technology kung hindi ito 100% safe at regulated. Ang pagpasok po ng Cubo sa on-chain settlement ng government bonds ay nagpapatunay na ang blockchain infrastructure ng Ripple ay enterprise grade. Isipin po ninyo mga kakripto, hindi lang ito usapang barya-barya. Usapang bilyong-bilyong dolyar na halaga ng bonds ang dadaan sa sistemang ito. Ang automation na hatid nito ay mag-uudyok sa iba pang Tier 1 entity sa Korea na sumusunod na rin. Pag-usapan naman po natin ang role ng XRP bilang liquidity tool. Dahil sa taas ng transaction volume sa Korea, lumalabas po na si XRP ay hindi lamang investment, kundi isa po itong liquidity tool. Sa mga Korean exchanges, madalas na ginagamit ang XRP para mag-transfer ng pondo sa pagitan ng iba't ibang mga platforms dahil po sa bilis nito at sa sobrang baba ng kanyang fees. Ang market data ay hindi po nagsisinungaling. Ang mga Korean traders at institutions ay mas pinipili po ang efficiency kaysa sa brand name ni Bitcoin pagdating sa transaction. Kaya ang research po rito ni Smoke ay nagpapakita rin na ang retail at institutional segments sa Korea ay sabay na gumagalaw. Hindi ito gaya sa ibang bansa na nauuna ang retail at huli ang institutions. Sa Korea, sabay po silang nag-i-integrate ng blockchain sa kanilang core operations. Sa aking opinyon, ang pagiging liquidity tool ni XRP ang tunay na lakas nito. Habang ang ibang tokens ay sinusubukang maging digital gold o store of value, sa XRP ay nagiging digital oil ng Korea. Sila ang nagpapatakbo ng makina ng kanilang crypto economy. Kaya masasabi ko pong kung gusto po ninyong makita ang kinabukasan ng XRP, huwag lang kayong tumingin sa US SEC. Tumingin po kayo sa Seoul
Ang integration na nakikita natin ngayon sa Cubo Life at ang Evernorth strategy ay patunay na ang utility ay hindi na lang drawing. Ito po ay operational reality na sa South Korea. Sa kabuuan ng balitang ito, ang data po mula sa South Korea ngayong April 2026, ayan, ay ang demand po sa XRP ay measurable, documented at saka institutionalized. Ang 20% na preference ng mga bangko, ang 80% focus sa payments, at ang pakikipagtulungan ng mga Tier 1 insurers gaya po ng Cubo Life ay sapat na patunay na ang South Korea ang magiging epicenter ng susunod na wave ng adoption. Hindi lang ito tungkol sa presyo. Tungkol po ito sa pagbuo ng bagong financial system na mas mabilis, mas mura at mas transparent. Kaya manatili po tayong alerto sa mga balitang nanggagaling dito sa Asia dahil dito po nagaganap ang tunay na revolusyon ni XRP. Ngayon ay mag-technical analysis update po muna tayo dito kay XRP kung saan ang ating nakikita po ngayon ay ang kanyang daily chart time frame. Ngayon ay kasalukuyan po siyang bumubuo ng isang bearish candlestick dito. Ayan, it mukhang ang pangyayaring ito ay impluwensya po ito or dulot ng geopolitical tension o yung kasalukuyang nagaganap na digmaan sa pagitan po ng bansang US, Israel at saka Iran. Kaya bumagsak po yung kanyang presyo. Yan, meron po tayong paliwanag dyan kung bakit bumagsak ang market. Hindi lamang po sa XRP kundi si Bitcoin. At yan po yung nilalaman ng nakalipas lamang po na update or video natin kanina. Ayan, pero ngayon, ang ating focus po ngayon ay itong si XRP. Ayan, nakikita po natin na nitong makaraang araw ay nagawa po niyang basagin yung ating minor resistance dito na 1.4371. Pero ngayon ay nanganganib po ulit ang ating price level na yan. Sa ngayon is nagsisilbi po itong isang support. Yan, kaya update po natin yung kanyang kulay. Yung color coding natin dito para sa mga baguhan ay kapag kulay red is support, kapag green is resistance. Ayan, ngayon is bumagsak yung ating kasalukuyang candlestick at mukhang magsasara po ito sa ilalim ng ating minor support na ito. Kapag ganyan po ang naging resulta, babalik na naman ito sa pagiging resistance. Kaya i-update po natin yan kung sakaling ganyan po yung naging resulta ng ating candlestick natin dito. Ayan. Pero ngayon is wag po tayo mag-alala kasi napaka-bullish pa rin po ang ating mga indicators dito. Kitang-kita po natin dito na ang ating Howsett indicator ay ayan, nagkulay green na. Ito na po yung talagang inaabangan natin. Yung magkulay green ito. Kasi kung pag nagkulay green ito at nagku-curve ito pataas, ibig sabihin ay bullish po ang momentum ni XRP. Ibig sabihin, ang may control po ngayon sa market ni XRP ay ang mga bulls. At ganun din yung ating QQE mode indicator dito. Lumabas na po yung mga kulay blue na QQE bars. Nitong mga nakarang araw is blanco po. Yan, nag-umpisa po noong April 8 hanggang April 13. Blanco. Pero noong April 14, dito na po nagsimulang lumabas yung ating kulay blue na QQE bars. At yan, tuloy-tuloy yung kanyang paglaki ng sukat pero ngayon, yung nabubuong QQE bars natin ay medyo lumiit. Kapag nagpatuloy po yan na lumiliit ang sukat nito, makakaranas po tayo ng retracement. Yan, magkakaroon po tayo ng retracement. At possible na ang nakikita ko rito ay possible na magkakaroon tayo ng rebound dito. Ayan. Lalong-lalo na kung pag nagsara po talaga yung candlestick natin ngayon dito sa ilalim ng ating current support. Yan. Possible po na babagsak siya dito bago po niya ulit susubukang umakyat. Yung isang scenario natin dito, kung nagawang pigilan po ng ating minor support dito is dito po siya magkakaroon ng rebound. Tapos itutuloy po niya ang kanyang pag-akyat. At mukhang aakyatin niya na po mukhang na po niya ang 1.5674 na ating major resistance dito. Ayan.
Kaya ganyan po yung nakikita ko rito. Dalawa yung possible scenario natin. Kaya mukhang yung magiging galaw po ni XRP sa mga paparating na araw, yan is nakasalalay sa ating uh, minor resistance dito na minor support po pala na 1.4371. Kung mababasag ito or kung magkakaranas ng rebound itong sa XRP dito. Kaya yan po ang ating technical analysis update na kailangan po nating bantayan dito kay XRP. Ngayon ay meron na naman po tayong isang napakainit na balita dito na lumabas na siguradong magpapabago sa inyong pananaw dito kay XRP. Sabi rito ay Ripple CEO drops fresh XRP truth bomb on demand. Kaya ano kaya yan? Kung akala po ninyo ay pang cross-border payments lamang itong sa XRP, nagkakamali po kayo. Sapagkat ang CEO po mismo ng Ripple dito na si Brad Garlinghouse ay naglabas po ng tinatawag na truth bomb tungkol po sa demand ng XRP sa market. Sa pinakabagong update, formal nang inannounce na ang XRP ay live na po. Ayan, live na po kay Solana. Ito ay hindi lamang po basta balita. Ito po ay isang major move tungo sa tinatawag nating multi-chain economy. Yan, ang reaction po sa development na ito ay diretsang sinabi ni Brad na ang demand para kay XRP ay patuloy na lumalaki dahil po sa tatlong mga bagay. Una ay ang broader access, pangalawa ay ang expanding ecosystem, at ang pangatlo ay ang stronger utility. Kaya sa balitang ito ay pag-uusapan po natin kung bakit napaka-importante ng expansion na ito sa Solana at kung paano po nito binabago ang laro para sa ating lahat bilang mga XRP holders. Hindi lang ito usaping remittance. Ito ay usaping survival at dominance sa mundo ng DeFi. At simulan po natin ang tungkol sa pagpasok na XRP sa Solana DeFi ecosystem. Ayan, ang balitang ito ay nagsimula po sa isang breaking post mula sa Solana na nagsasabing XRP is live on Solana. Kaya ayan po. Ibig pong sabihin, si XRP ay formal na pong pumasok sa isa sa mga pinakamabilis at pinakamalaking decentralized finance or DeFi ecosystem sa buong mundo. Ang Ripple X po mismo ay nagbigay ng detalye. Ang ginagamit dito ay ang tinatawag na wrap XRP. Yan po, or WXRP. Ito po ay powered ng infrastructure mula po sa Hex Trust at saka Layer 0. Ayon po sa Ripple X, ang tumataas na demand para kay XRP ay nagtutulak po ng liquidity sa iba't ibang chains. Sa madaling salita ay pinagdidikit po nito ang mga magkakahiwalay na ecosystem sa loob ng digital asset market. Ngayon, ang mga XRP holders ay pwede nang lumahok or sumali sa Solana DeFi nang hindi po binebenta ang kanilang mga native XRP holdings. Ito po ang tinatawag nating flexibility sa modernong panahon ng crypto. Sa aking opinyon, ito po ang matagal nang hinihintay ng evolution ni XRP. Alam nyo, sa loob ng maraming taon, laging binabatikos po si XRP sa centralized. Yan, lagi pong binabatikos itong sa XRP na centralized daw o pang bangko lamang. Pero sa hakbang na ito na pumasok kay Solana, pinatunayan po ni Brad Garlinghouse na si XRP ay handang makipaglaro sa Wild West ng decentralized finance. Kaya ang masasabi ko po ay ang Solana ay kilala po sa bilis at murang transaction fees na kapareho rin ng katangian ni XRP. Kaya ang pagsasama po ng dalawang higanting ito ay parang paggawa ng isang super highway para sa liquidity. Sa tingin ko mga kakripto, hindi lang ito basta technical integration. Ito po ay isang political move sa loob ng crypto space.
Sa paglipat ni XRP sa Solana, binubuksan po ni Ripple ang pinto para sa milyong-milyong DeFi users na dati ay hindi tumitingin kay XRP. Ang numerical impact po nito sa liquidity ay napakalaki. Isipin po ninyo mga ka-crypto, imbis na nakatago lang ang XRP ninyo sa wallet, pwede na po ninyo itong gamitin para mag-earn or kumita ng yield sa mga Solana protocols. Kaya masasabi kong ito ang simula ng decentralization ng XRP na matagal na po nating inaasam. Ngayon ay ano nga ba ang wrap XRP? Ayan. At bakit nga ba ito safe? Malamang ay marami po sa inyo ang siguro na nagtatanong na safe ba? Yan, safe ba yung wrap XRP na yan? Ang WXRP ay isa pong 1:1 back version ng native na XRP. Ibig sabihin, bawat isang WXRP token na makikita po ninyo kay Solana ay may katumbas na isang totoong XRP na nakatago po sa regulated custody ng Hex Trust. Pwede po ninyo itong i-redeem o ipalit pabalik sa original na XRP anumang oras na inyong gustuhin. Ang structure na ito ay nagbibigay po sa mga holders ng direktang access sa mga Solana-based platforms gaya po ng decentralized exchanges o DEX, lending protocols at maging ang liquidity pools. Sa halip na hayaang idle o nakatambay lamang ang inyong XRP, pwede po ninyo itong i-deploy sa mga yield-generating applications habang hawak pa rin ninyo ang exposure sa presyo ng original asset. Ang Hex Trust ay nagulat po or naglabas ng report ng WXRP ay nag-launch na ng may mahigit $100 million sa total value lock or TVL. Ayan, ang opinion ko naman tungkol dyan ay ang pagkakaroon po ng $100 million in total value lock or TVL sa launch pa lang ay isang napakalakas na trust signal. Ibig sabihin, ang mga institution ay may tiwala sa custodian na Hex Trust. Kaya masasabi kong ang WXRP ang susi para sa mga hodlers na ayaw magbenta pero gusto pa rin kumita. Alam nyo naman sa crypto, opportunity cost ang kalaban natin. Kung nakatago lang ang XRP mo habang ang ibang coins ay nag-earn ng interest sa DeFi, talo ka. Kaya ang opinion ko po sa security aspect naman na ito, dahil po sa Hex Trust ay isang regulated entity, binabawasan nito ang takot ng mga investors tungkol sa mga bridge hacks. Ang Layer 0 integration ay nagbibigay din ng dagdag na layer ng seguridad. Kaya sa tingin ko, ito ang magiging gold standard kung paano dapat i-wrap ang mga assets. Napakatalino po ng galaw na ito dahil hindi mo kailangang i-convert ang XRP mo sa Solana o USDC para lang makasali sa ecosystem ni Solana. Kaya manatili kang XRP bull habang nag-i-enjoy sa perks ng Solana. Ito po ang tunay na best of both worlds. Ngayon ay bakit napakalaking bagay ng expansion na ito? Sa loob ng maraming taon, binuo po ng XRP ang reputasyon nito base sa speed, low cost at saka cross-border efficiency. Ang position po ni Ripple ay palaging maging bridge para sa global value transfer, lalo na para sa mga financial institutions. Pero ngayon nakikita po natin ang pagdagdag ng bagong layer ng relevance. Ang integration po sa Solana ay nagtutulak kay XRP lampas sa remittance. Pumasok na po siya sa mundo ng decentralized liquidity, lending at saka collateral management. Ito po ang nagbibigay ng stronger utility at mas malawak na papel sa ebolusyon ng crypto economy. Ang mensahe po ni Garlinghouse ay malinaw. Sa XRP ay hindi na lang remittance coin. Ang presensya po nito sa multiple ecosystems ay nagpapakita na ang Ripple ay pinuposition ang asset na ito para sa parehong traditional finance at saka decentralized finance.
Yan ang aking opinyon naman tungkol dyan ay noong nakaraan ay pinag-uusapan po natin ang Ripple National Trust Bank para sa TradFi. Ngayon naman Solana integration para sa DeFi. Kaya masasabi ko po ay binabalot ni Brad Garlinghouse ang buong financial world gamit itong si XRP. Hindi po sila namimili. Hindi po sila namimili kung saan sila lulugar. Gusto nilang nandoon sila sa lahat ng sulok kung saan may dumadaloy na pera. Sa tingin ko, ang truth bomb na tinutukoy dito ay ang realidad ng utility po ng XRP ay hindi na mapipigilan ng kahit anong korte o regulator. Kapag ang isang asset ay naging interoperable gaya ng ginagawa ngayon ng XRP, nagiging anti-fragile ito. Kung magkaproblema man sa isang chain, nandoon pa rin siya sa iba. Ang opinion ko po sa long-term value nito ay habang lumalaki ang ecosystem, lumiliit ang circulating supply na available sa mga exchanges dahil nakakandado ang mga ito sa mga DeFi protocols bilang collateral o liquidity. At alam nating lahat na kapag bumaba ang liquidity supply pero tumatas ang demand, isa lang ang pwedeng puntahan ng value. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa multi-chain future ni Ripple. Ang reaction po ni Brad Garlinghouse sa balitang ito ay puno ng kumpiyansa. Ang sabi po niya ay ang demand for XRP continues to grow. Ang katatagang expanding ecosystems ay isang pahiwatig na hindi lang Solana ang huling destinasyon. Maaari nating makita sa XRP sa iba pang mga major chains sa mga susunod na buwan. Ang layunin po ay gawing universal asset itong si XRP para pwede pong gamitin kahit saan, kahit anong wallet ang gamit mo at kahit anong blockchain ang paborito mo. Ang Ripple X ay naniniwala na ang rising demand na ito ay magpapalakas ng koneksyon sa pagitan ng iba't ibang ecosystem. Ito po ang solusyon sa problema ng fragmentation sa crypto, kung saan ang mga assets ay madalas na nakakulong sa kani-kanilang mga sariling silos. Sa aking opinyon, ang multi-chain approach na ito ang magliligtas kay XRP sa anumang kompetisyon. Masasabi kong ang tunay na kalaban ng XRP ay hindi ang ibang coins, kundi ang isolation. Sa pagbuwag ng pader sa pagitan ng Ripple Ledger at Solana, naging mas liquid ang ating asset. Kaya naniniwala po ako na ang demand na ito ay nanggagaling sa mga developers na gustong gamitin ang reliability ng XRP sa loob ng kanilang mga apps. Isipin po ninyo mga ka-crypto, ang bilis ng Solana pero ang tiwala kay XRP. Napakalakas po na kombinasyon yan. Kaya sa tingin ko sa loob po ng taong ito, 2026, makakakita po tayo ng mas maraming wrapped versions ng XRP sa iba pang top 10 chains. Ang roadmap po ni Ripple ay hindi lang tungkol sa pagbebenta ng software sa bangko. Ito po ay tungkol sa pagpapatakbo ng operating system ng buong pera sa mundo. Kung ikaw ay isang XRP holder, ang opinion ko po ay dapat po tayong matuwa dahil ang asset natin ay hindi na po stagnant. Ito ay buhay, gumagalaw at kumikita sa iba't ibang panig ng mundo ng blockchain. At ito na po ang aking kabuang masasabi sa balitang ito. Ang mensahe po ni Brad Garlinghouse dito ay isang paalala na ang Ripple ay laging 2 steps ahead. Ang pagpasok po kay Solana ay patunay lamang ng utility po ni XRP ay patuloy na lumalawak at hindi ito nakakulong sa iisang gamit lamang. Mula po sa cross-border payments hanggang sa Solana DeFi, sa XRP ay nagiging sentro ng bagong ekonomiya. Kaya ngayon, marka na ito ng bagong kabanata. Ang demand ay nandyan, ang ecosystem ay lumalaki, at ang utility ay mas matibay kaysa kailanman. Kaya manatili po tayong alerto sa mga susunod pang truth bombs mula sa Ripple leadership dahil tila nagsisimula pa lang ang tunay na fireworks o paputok para sa ating lahat.
Pero lagi po nating tandaan, ang tunay na halaga ng isang asset ay nasa kung gaano ito nagagamit ng tao at ng mga machine. Ayan ang sabi naman sa ating sunod na balita dito ay Simpsons decodes XRP price prediction, $13 million to infinite. Ayan, isa po sa pinaka-controversial at pinag-uusapang balita ngayon sa buong crypto market ay ayan. Kung ikaw ay matagal na dito sa mundo ni XRP, alam mong hindi na bago ang usaping The Simpsons predictions. Pero ang balita pong hatid ngayon dito ng Times Tabloid ay nasa ibang level. Ang pinag-uusapan po kasi natin dito ay isang decoding na nagtuturo sa presyong $13 million hanggang infinite para sa bawat isang XRP. Meron pong isang crypto enthusiast dito na kilala bilang XRP Bugs ang naglabas ng isang video analysis na nagpapakita ng koneksyon sa pagitan ng XRP at ng mga imahe sa loob ng The Simpsons. Ayon pa sa kanya, ang paglabas na ito ay hindi lang basta cartoon, kundi may mga nakatagong mensahe tungkol sa paglipat natin sa tinatawag na Fourth Industrial Revolution. Kaya pag-uusapan po natin sa balitang ito ang bawat simbolo mula po sa shadow banking system hanggang sa pagbangon ng Phoenix upang maintindihan po natin kung bakit may mga naniniwalang sa XRP ang magiging pundasyon ng bagong ekonomiya ng mundo. At simulan po natin sa tinatawag po nilang shadow banking system at ang pagbagsak ng fiat. Sa simula po ng video analysis dito ay ipinakita ang interpretasyon ng speaker tulad sa tungkol po sa shadow banking system. Gumamit po siya ng mga visual cues mula sa The Simpsons gaya ng pyramids at mga global shadows na bumabalot sa mundo. Ayon po sa decoding, ang mga elementong ito ay sumisimbolo sa ating kasalukuyang fiat monetary structure, ang sistema na nakabase po sa fractional reserve lending. Ang interpretasyong ito ay nagsasabing ang lumang sistema ay mabilis na pong lumalapit sa kanyang katapusan. Ang mga pyramids na nakikita po sa animation ay tumutukoy naman sa top-down control ng mga tradisyonal na bangko. Pero ang twist po dito ay ang The Simpsons daw ay nagbibigay ng pahiwatig ng sistemang ito ay mapapalitan na ng isang digital mechanism. Kaya dito na pumapasok ang mga digital assets bilang kapalit ng mga lumang mekanismo ng finance. Sa aking opinyon ay sa totoo lang kahit sabihin nating cartoon lang ang The Simpsons, hindi natin maikakaila na marami na silang nahulaan na nagkatotoo. Sa pananaw ko, ang paggamit po ng pyramid at shadows ay isang napakalakas na metaphor para sa central banking. Kung titignan po natin ang kasalukuyang lagay ng mundo ngayon pong taong 2026, ramdam na natin ang instability ng fiat currency. Ang opinion ko po rito ay hindi lang ito basta pop culture theory. Ito ay isang reflection ng takot at pag-asa ng mga tao sa isang bagong financial system. Ang decoding na ito ay nagbibigay po ng boses sa ideya na sa XRP ang magiging light o liwanag na kukuha sa pwesto ng mga shadows na ito. Hindi man natin makuha ang $13 million bukas, ang mensahe ng pagbabago ay malinaw. Pag-usapan naman po natin si XRP bilang bridge asset at ang simbolo po ng Phoenix. Yan, sa video ay binigyang diin po ang papel ng XRP bilang isang bridge asset. May mga visual cues daw sa The Simpsons na nagpapakita ng mga sasakyan at fuel containers. Mga bagay
na nagpapadali ng transportasyon at enerhiya. Kaya ang interpretasyon po dito ay si XRP ang siyang magsisilbing gasolina o tulay para sa paglilipat ng value sa iba't ibang financial systems sa buong mundo. Hindi lamang po ito basta barya, kundi isa po itong utility tool. Kasama rin sa decoding ang paulit-ulit na paglitaw ng Phoenix. Ang Phoenix ay isa pong mitolohiyang ibon na namamatay po sa apoy at muling nabubuhay mula sa kanyang sariling abo. Iniuugnay ito ng speaker sa resurgence o muling pagbangon ng XRP mula sa mga legal na labanan at pagsubok na pinagdaanan nito sa nakalipas na mga taon. Sa aking opinyon ay gustong-gusto ko ang simbolo ng Phoenix. Para sa akin, ito po ang perpektong paglalarawan para sa XRP Army. Ilang beses na po tayong sinabihang patay na sa XRP. Ilang beses na tayong sinabihang walang kwenta ang ating coin, pero gaya po ng Phoenix, laging bumabangon itong sa XRP. Ang interpretasyon ng sasakyan at fuel containers bilang bridge asset ay napaka-logical. Isipin po ninyo mga ka-crypto, sa isang digitized world, kailangan natin ng paraan para mailipat po ang value ng mabilis, gaya po ng pagpapadala ng email. Kung ang The Simpsons ay naglagay nga ng ganitong simbolo, ito ay patunay na ang utility era ay hindi lang panaginip kundi isa pong destiny. Kaya masasabi kong ang Phoenix ay simbolo ng ating katatagan. Pag-usapan naman po natin ang tokenization at ang XRP Ledger o XRPL. Ang isa pang mahalagang bahagi ng video ay ang claim tungkol po sa tokenization. Sinasabi po ng speaker na si XRP ay maglalaro ng central role sa pag-convert ng physical assets patungong digital tokens. Ang XRP Ledger daw ang magiging platform kung saan ang iba't ibang digital assets ay pwedeng i-synthesize. Ibig sabihin kahit anong anyo ng value, lupa, ginto, stocks, lahat niyan ay pwede pong dumaan at i-manage sa loob ng XRPL. Inilarawan po ang XRPL bilang isang unifying mechanism na kayang pag-isahin ang iba't ibang market sa buong mundo. Ang konseptong ito ay tinatawag na tokenization of everything. Kapag nangyari ito, ang volume ng transactions sa loob ng ledger ay hindi na po bilyon, kundi quadrillion na. Sa aking opinyon naman, naniniwala ako na dito na talaga ang patutunguhan natin. Ang tokenization ang holy grail ng blockchain technology. Sa aking pananaw, kung ang The Simpsons ay nag-decode ng ganitong future, ito ay dahil ang technology ni Ripple ay talagang disenyo para dito. Ang XRPL ay mabilis, mura at scalable. Kaya masasabi ko na ang unifying mechanism na ito ang tunay na dahilan kung bakit seryoso ang mga institution kay XRP. Kapag ang lahat ng assets sa mundo ay naging tokens na, hindi mo na kailangan ng $13 million na presyo para maging mayaman. Ang utility po mismo ang magbibigay ng infinite value sa network. Ang XRPL ay hindi lamang po ledger. Ito ang magiging bagong internet ng pera. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa infinity price prediction. Ito nga ba ay katotohanan o imahinasyon lamang? Ayan, dito na tayo sa pinakamainit na bahagi, ang presyong $13 million. Kaya ang laki po niyan. Ayon po sa video dito, ang mga traditional na valuation methods o yung mga paraan natin na pag-compute ng presyo ngayon ay hindi na mag-a-apply sa isang fully digitized financial system. Sinasabi po ng speaker dito na ang exponential growth patterns at ang pagkakasangkot ni XRP sa fractional reserve lending replacement ang siyang magtutulak sa presyo sa mga numerong hindi natin akalain. Binanggit
Binanggit niya na ang limitadong supply ni XRP ay 100 billion at hindi po ito sapat para sa buong mundo kung ang bawat transaction ay dadaan dito. Kaya ang bawat drop o maliit na unit ng XRP ay dapat magkaroon ng napakataas na halaga upang ma-accommodate ang global liquidity. Sa aking opinyon ay aminin natin, ang $13 million per XRP ay parang science fiction sa ngayon. Pero ang opinyon ko po rito ay mas malalim. Hindi siguro literal na $13 million ang makikita natin sa ating mga wallet bukas. Pero ang infinite value ay tumutukoy po ito sa infinite utility. Kapag ang isang asset ay naging standard ng mundo, ang value nito ay hindi na nasusukat sa dolyar kundi sa kapangyarihan nito sa market. Kaya ang masasabi ko po sa exponential growth ay posible ito dahil ang digital economy ay wala pong boundaries. Kung ang The Simpsons ay nagpakita ng ganitong pattern, baka pinapaalalahanan lang tayo na think big o mag-isip po tayo ng malaki. Sa mundo ng crypto, ang mga bagay na akala nating imposible noon ay normal na lang ngayon. Kaya wag po nating limitahan ang ating imahinasyon. Ayan, ang analysis po ni XRP Bugs dito ay nagtapos sa isang mensahe ng pag-asa. Sinasabi po niya na ang segment na ito ng XRP community ay hindi lamang po basta speculators kundi mga taong nakakakita ng mas malawak na transformation sa global finance. Bagamat ang mga claims na ito ay nananatiling unverified at personal na opinion lamang, ito po ay sumasalamin sa matinding kumpiyansa ng community sa hinaharap ng asset na ito. Yan ang aking opinion naman tungkol dito. Ayan, particular po sa XRP community ay sila ang pinakamatibay at pinakamaalam na grupo sa crypto space. Ang pagkahalo po ng pop culture gaya ng The Simpsons sa financial commentary ay isang paraan para gawing mas madaling intindihin ang mga komplikadong konsepto gaya po ng Fourth Industrial Revolution. Kaya masasabi kong hindi po mahalaga kung verified o hindi ang hula ng The Simpsons. Ang mahalaga ay ang vision. Ang vision na si XRP ay may mas malaking papel kaysa sa pagiging isang speculative token lamang. Ito ay simbolo ng pagbabago. At sa bawat Simpsons decode na lumalabas, lalong nabubuhay ang apoy ng Phoenix sa bawat isa sa atin. At ayan, sa kabuuan po ng balitang ito, ang decoding po ng The Simpsons para kay XRP ay isang paalala na tayo ay nasa pintuan na ng isang bagong panahon. Mula po sa $13 million hanggang sa infinite value, ang mga numerong ito ay nagsisilbing inspirasyon para sa marami. Ang transition patungo sa bagong digital economy ay hindi na mapipigilan at ang mga simbolo ng pyramid, shadows at phoenix ay nagbibigay ng kulay sa ating paglalakbay. Ano man ang maging realidad ng presyo sa mga susunod na taon, ang mahalaga ay ang ating paghahanda at pag-unawa sa teknolohiya. Ang The Simpsons ay maaring isang cartoon lamang para sa iba, pero para sa XRP Army, ito po ay isang mapa patungo sa isang digital na kinabukasan na puno ng posibilidad. At eto na po ang ating panghuling balita. Sabi rito ay crypto proponent says XRP will rise to $26 overnight, then to $113. And here's why. Yan. Ang usaping crypto ay hindi na lang tungkol sa kung kailan tataas, kundi kung bakit ito kailangang tumaas. Meron po kasing isang napakabigat at napaka-agresibong prediksyon ang lumabas dito. Ayan, isa po siyang, ang prediction na ito ay mula po sa sikat na commentator na si The Real Remy Relief. Ayan, ang tindi po. Si XRP daw ay posibleng magkaroon ng overnight surge patungong $26 at hindi titigil dito hanggang sa maabot niya ang presyong $113. Alam ko po mga crypto
Sa unang pakinggan, parang too good to be true o parang galing po sa isang sci-fi movie. Pero bago po tayo mag-react, kailangan po nating pag-usapan ang logic sa likod nito. Hindi ito ang tipong prediction na base lamang sa hype o moon boys energy. Ito po ay nakabase sa isang framework na tinatawag na post-regulatory clarity environment. Ibig sabihin, ang panahon kung saan si XRP ay hindi na ituturing na isang speculative asset, kundi isang seryosong financial instrument na ginagamit sa totoong mundo. Kaya sa balitang ito ay pag-uusapan po natin ang tatlong phases ng pag-akyat na ito, ang papel ng regulasyon at kung bakit ang cycles na nakasanayan natin ay baka wala ng bisa sa susunod na kabanata ni XRP. Yan, simulan po natin sa phase-based pricing theory. Hindi na ito babalik pababa. Isa po sa pinaka-interesting na bahagi ng theory ni The Real Rem Relief dito ay ang konsepto ng phase valuation. Sa traditional na crypto, sanay na po tayo sa boom and bust. Yan po yung aakyat ng todo tapos babagsak din ng 80%. Pero sa modelong ito, kapag pumasok na ang regulatory clarity, ang bawat price level ay magsisilbing new floor sa halip na temporary peak. Ngayon ay hatiin po natin ito sa tatlo. Una, ang stabilization sa pagitan po ng $5 at saka $15. Ikalawa, ang pagtalon po sa phase na $25 hanggang $75. At ang katlo ay ang ultimate expansion po sa pagitan ng $100 hanggang $150. Ayan. Sa bawat phase na ito, ang logic po ay simple. Kapag naabot na ni XRP ang isang level, hindi na ito magre-retrace o babalik sa nakaraang range dahil ang presyo ay back by utility at saka settlement demand. Ang masasabi ko po dyan ay napakatapang ng ideyang ito, pero may mechanical logic po siya. Isipin po ninyo mga ka-crypto, kapag ang mga bangko at financial institutions ay nagsimula ng gamitin sa XRP para sa bilyong-bilyong dolyar na settlements, kailangan po ng market ng high liquidity at high nominal price para maging efficient ang transactions. Hindi po pwedeng mag-settle ng $1 billion payment kung ang presyo ng XRP ay barya-barya lang dahil magkakaroon po ng matinding slippage. Kaya masasabi ko po, ang transition patungong $26 ay posibleng mangyari po sa isang iglap lamang o mabilis po na repricing event. Sa sandaling tanggapin po ng system si XRP bilang global settlement asset, ang speculative floor ay mapapalitan po ng utility floor. Para itong software update, kapag na-install na ang bagong version, yan, hindi ka na babalik sa lumang version. Ang numerical jump patungo pong $26 overnight o sa loob ng isang gabi ay mukhang imposible sa mata ng retail. Pero sa mata ng institutional plumbing, ito ay isang necessity para ma-handle ang malalaking volume ng pera. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa regulatory clarity bilang pinakamalaking catalyst. Ang buong framework na ito ay nakasandal po sa isang mahalagang assumption, ang regulatory clarity. Ayon po sa balitang ito, ito ang magsisilbing master key na magbubukas po ng pinto para sa institutional participation sa napakalaking scale. Binabago po nito ang market behavior na XRP. Kapag may legal classification na, mawawala na po ang uncertainty na nagpapatigil sa mga malalaking pondo na pumasok. Ang argumentong ito ay nagsasabing kapag established na ang framework sa XRP, ay lilihis na sa galaw ni Bitcoin at ng iba pang mga altcoins. Hindi na ito susunod sa hype cycles, kundi magre-reflect na ito ng real-time settlement demand. Sa aking opinyon, nakikita ko po rito ang pagkakaroon ng institutional safety net. Sa ngayon, kaya tayo nakakakita ng matinding bagsakan
dahil ang mga holders ay madalas na nagpapanik o nagtitake profit batay po sa takot. Pero kung ang mga users mo ay mga bangko at payment providers na kailangan ang asset para sa kanilang operasyon, hindi po sila magsisell just because. Gagamitin nila ang asset araw-araw. Kaya ang masasabi ko po ay ito na ang huling hadlang. Kapag nabura na ang stigma ng pagiging speculative, ang repricing patungong $113 ay magiging gradual but inevitable. Ang numeric expansion na ito ay hindi dahil sa masaya ang mga tao, kundi dahil kailangan ng system. Isipin po ninyo ang SWIFT system. Trilyon-trilyon ang dumadaan dito. Kung sa XRP ang papalit sa kalyeng ito, ang presyong $113 ay magmumukhang maliit pa nga sa katagalan. Ang kailangan lang nating bantayan ay kung gaano po kabilis tatanggapin ng mga regulators ang framework na ito sa global level. Pag-usapan naman po natin ang utility-driven valuation laban sa market mechanics. Dito naman po papasok ang mas malalim na usapan. Sinasabi po na ang pag-akyat sa presyong $26 at $113 ay kailangan para sa capital efficiency. Sa institutional environment, ang mas mataas na presyo ay nangangahulugan ng mas kaunting friction sa malalaking financial flows. Gayunpaman, ang balita po ay nagpapaalala rin sa atin na ang thesis na ito ay nananatiling theoretical sa ngayon. Wala po pong confirmed data na nagpapakitang sa XRP ay tuluyan ng papasok sa isang utility-driven regime na kayang burahin ang market retracements o yung mga pagbaba ng presyo. Sa aking opinyon, kailangan nating balansehin ang optimism sa realidad ng market. Ang argumentong higher price equals better efficiency ay totoo sa papel. Pero sa practical na aspeto, ang adoption ay nangyayari sa mga stages. Kahit gaano kaganda ang technology, ang psychology of money ay may papel pa rin. Kaya masasabi kong ang overnight surge patungong $26 ay posible pong mangyari sa pamamagitan ng isang liquidity shock. Isipin po ninyo kung biglang mag-announce ang isang malaking central bank na gagamit po sila ng XRP. Ang demand ay biglang sasabog habang ang supply ay limitado. Pero ang pag-akyat po sa $113 ay nangangailangan ng sustained adoption. Hindi ito overnight success lamang. Ito ay bunga ng bilyong-bilyong transactions na dadaan sa ledger araw-araw. Kaya kung ako po ang tatanungin, ang $26 ay ang ating wake-up call at ang $113 ang ating destinasyon. Ang numerical target na ito ay hindi lamang po hopium, kundi isang mathematical projection base sa global payment volume. Pag-usapan naman po natin ang realidad ng market. At yan po ay ang cycles versus permanent phases. Sa kabila ng matinding optimism ni The Real Remy Relief, hindi pa rin natin pwedeng baliwalain ang market cycles. Ang crypto sa kasaysayan nito ay laging may corrections kahit gaano pa kaganda ang adoption. Ang balita ay nagbibigay po ng babala o warning kung saan ang digital assets ay naiimpluwensyahan pa rin ng liquidity conditions at macro trends sa buong mundo. Maging si Remy Relief ay nag-a-advise sa mga traders na mag-manage po ng risk at mag-take ng profits habang pinapanatili ang long-term exposure. Sa aking opinyon, ito po ang pinaka-importanting bahagi ng ating usapan dito. Ang ideya ng permanent phases kung saan hindi na po bababa ang presyo ay isang paradigm shift. Kung mangyayari nga ito, sa XRP ang magiging kauna-unahang asset sa kasaysayan na gagawa nito. Karaniwan ang bawat revolutionary asset ay dumadaan po sa volatility phase. Kaya masasabi ko rito ay maging matalino. Habang hinihintay po natin ang $26 o ang $113, huwag po nating kalimutan na ang market ay humihinga. Meron pong inhale at meron pong exhale.
Kahit pa utility-driven ang pricing, magkakaroon pa rin po ng mga moments na ang macroeconomy, gaya po ng inflation o interest rates, ay hihila sa presyo. Pero ang malaking pagkakaiba po ay ang low point o ang pinakailalim na XRP sa bawat bagsak ay magiging mas mataas kaysa sa dati. Kung dati ang floor natin ay cents, sa hinarap, ang floor po natin ay baka $25 na. Yan po ang tunay na kahulugan ng face valuation. Ang numeric advantage natin ay ang utility floor na hindi po basta-basta mababasag ng emosyon ng tao. Pag-usapan naman po natin ang kinabukasan ng financial infrastructure. Yan po ang financial infrastructure. Yan, XRP as a foundational financial infrastructure asset. Ayan, malinaw po ang mensahe rito. Ang pananaw kay XRP ay nagbabago na po. Hindi lamang ito basta token na binibili natin para ibenta sa mas mahal na presyo. Ito ay tinitignan na bilang isang foundational asset para sa bagong global financial infrastructure. Ang ideya po na aakyat ito sa $26 overnight at tutuloy sa $113 ay sumasalamin sa lumalaking paniniwala na ang realidad ng utility ay mas malakas kaysa sa realidad ng speculation. Bagamat speculative pa rin ito sa ngayon, ang mga kondisyong kailangan, yan po ang regulasyon, ang institutional adoption at ang settlement demand ay unti-unti nang nabubuo sa paligid natin. Kaya manatili po tayong alerto, maging disiplinado sa ating strategy at tandaan po natin na sa mundo ng crypto, ang pinakamalaking rewards ay napupunta po sa mga nakakaintindi ng big picture. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood.